Lorenzo is back. Kahit nasabihin niya na may bago na nagpapasaya sa kanya, ay iba pa rin ang kinakasanayan ng katawan niya. Iba pa rin si Cassandra. Aminin man niya o hindi niya kayang basta-basta nabitawan si Cassandra base sa pinapakita nito. Kitang-kita sa mga mata niya kung gaano siya nasisiyahan habang inaangkin ang nobyang si Cassandra. Hanggang sa panandalian niyang nakalimutan ng asawa na si Elizabeth. At maya-maya pa, they shared a warm night together until they found the stars. Hindi pa rin pinayagan ni Cassandra na umalis si Lorenzo. Hiniling niya rito na dito na matulog. Dahil labis ang pagka-excite na makasama muli ang nobyo, ay humirit pa siya ng maigsing kwentuhan. Bago na aksidente sa Cassandra, ay may usapan sila ni Lorenzo na magpapakasalto sa iba para maprotektahan siya at para makuha nito ang mana. Dahil na-aksidente siya, ay hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Kung ano bang balita pagkatapos. Yung tungkol sa pagpapakasal mo, natuloy ba? Unang napiling tanungin ni Cassandra. Diba ang sabi mo, kailangan mo magpakasal para makuha mo ang mana mo? Ano nang nangyari? Parang pinagpawisan na malamig si Lorenzo sa narinig. Ha? Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Oo, natuloy. Maigsing sagot niya. Napabangon si Cassandra. Masyadong tipid ang mga sagot ng nobyo. Gusto niya pang makarinig pa. So, sino? At anong balita? Naisip ni Lorenzo na hindi niya pwedeng ilihim o itanggi na nagsama pa rin sila hanggang ngayon bilang mag-asawa. Dahil tiyak na magtataka naman ito kung sasabihin niyang wala lang si Elizabeth. Her name is Elizabeth. I married her at dinala sa mansyon. Hindi nito alam ang tungkol sa totoong pakay ko kung bakit ko siya pinakasalan. Ang alam nito'y mahal ko siya kaya ko siya pinakasalan. Gusto ko kasing paniwalaan ng lahat na ito ang mahal ko para protektahan ka. Nagegets mo ba yung punto ko? Kahit na anong paliwanag ni Lorenzo, ay hindi pa rin maiwasan na hindi siya makaramdam ng selos. Ang akala niya ay basta lang nagpakasal si Lorenzo. Ang akala niya ay alam ng babae na peke ang kasal. Hindi tuloy maiwasan ni Cassandra na hindi mag-isip ngayong nalaman niya na hanggang ngayon ay nagsasamang dalawa bilang mag-asawa. Nagegets ko naman. Kaya lang parang unfair naman ata sa part ko. Paano naman ako kakalma nito? Akala ko agad mo siyang i-dispatch pagkatapos ng kasal. Hindi mo man lang magets kung bakit hanggang ngayon nagsasama pa kayo? Paano na ngayon yan? Paano na ako? Kailan ba kasi makukuha yung mana mo para mahiwalayan mo na yan? Lorenzo, parang ako yata ang nalugi dito. Hindi kami mag-atabi matulog. Wala pa nangyayari sa amin. You know me, Cassandra. Alam mong hindi ako pumapatol sa babaeng hindi ko naman mahal. At alam mong ikaw ang mahal ko. Pagsisinungaling niya rito. Tama ang mga narinig niya sa nobya. Ang lumalabas ay si Cassandra pa ang talo ngayon. Dahil si Elizabeth ang pinakasalan. At habang hindi nakukuha ni Lorenzo ang mana, ay mananatili silang kasal sa harap ng mga ito. Talaga? Totoo ba yan? So sa akin ka pa rin uuwi? Nandito na ako. Sa akin ka na ulit. Kaya ko mag-intay, Lorenzo. Alam ko naman at naniniwala ko na ako lang talaga yung mahal mo. Sige na. Hindi ako magseselos. Mahal na mahal kita. Kahit mahirap sa part ni Cassandra bilang babae, ang tanggapin na ibang kinikilalang asawa ni Lorenzo ay malugod niyang tinanggap para sa ikakabuti ng lahat. Naniniwala siya kay Lorenzo at naniniwala siya na may magandang kapupuntahan ng lahat ng pagtitiis niya. Hindi siya galit sa kung sino mang babaeng napakasalan ni Lorenzo. Bagkos ay naawa pa siya rito. Naawa siya dahil malapit na niyang bawiin ang nobyo. Oo naman, ikaw lang ang mahal ko, Cassandra. Pwede na ba tayong matulog? Kusa nang napikit ang mga mata ni Lorenzo dahil sa sobrang pagod. Ikaw ba naman ang sumakop ng dalawang magkaibang babae sa loob ng isang gabi? Kinabukasan, nagising si Lorenzo dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman niya.
Agad niyang inilibot ang mga mata at dumako ang paningin niya sa orasan kung saang nakita niyang 10:00 na pala ng umaga. Damn! I'm late! Masyadong napahimbing ang tulog niya sa ibang kama, kaya naman hindi niya namalayan ng oras. Una niya kaagad naisip ang kanyang asawa ni si Elizabeth. Tiyak na hinahanap na niya ako sa mga oras na to. Babago na sana si Lorenzo mula sa higaan nang bigla niyang naramdaman na may naglalaro sa kanyang kasangga mula sa ilalim ng kumot. Kung hindi siya nagkakamali, ay si Cassandra ang gumagawa noon. Napatingala siya sa kakaibang ligaya na hatid na ginagawa nitong pagsalakay sa kanyang kasangga. It's so early in the morning, and I don't know kung papatulan ko ba to sa gusto nitong mangyari. Babe, I have to go. Kailangan ko nang pumasok sa office. Mamaya na lang. Pagtanggi niya. Kaso mas lalo pa nitong ginagalingan. Talagang pinapaalala sa kanya ni Cassandra kung paano siya nito pasayahin dati sa simpleng bagay lang. Wala na siyang nagawa nang paligayahin siya nito. Alam kong hindi mo ito matatanggihan, Lorenzo. Hindi kita papaalisin hanggang di tayo sabay na natatapos. Sabihin mo, magaling ba ako? Ha? Naligayahan ka ba sa ginagawa natin ngayon? Nagsimula ulit ito sa pagsakop sa kasangga niya. Ang ending ay mas ginanahan pa siya at inabot pa sila ng ilang rounds. 12:00 na ng tanghali nang payagan niya akong makaalis. Pagdating niya sa mansyon, ay agad niyang nabungaran si Elizabeth na tila nag-aantay sa kanyang pagdating. Pagkakita pa lang nito sa sasakyan, ay agad niyang nasilayan ang malawak nitong ngiti. Kaagad niya akong sinalubong ng yakap. Asawa ko, saan ka ba nagpunta kagabi? Saan ka natulog? Kagabi pa ako nag-aalala na baka napano ka na. Saan ka ba nanggaling? Ha? Niyaya kasi ako ng isang kaibigan na mag-inom. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo dahil tulog ka na. Pasensya ka na kung pinag-alala pa kita. Okay naman ako, sadyang nalasing lang. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kailangan ko na munang maligo. Late na ako sa office. Wala siyang mukhang maiharap ngayon kay Elizabeth dahil nagigilty siya sa kanyang mga nagawa. Maliwanag na nagkasala siya rito dahil sa nangyari sa kanila ni Cassandra. Kaya lang, ay wala naman siya magagawa sa ngayon dahil pareho ko silang mahal at wala siyang gustong itapon sa mga to. Malino kung sabihin na namamangka siya sa dalawang ilog. Pero paano naman siya mamimili kung pareho ko silang mahal? Elizabeth POV. Magdamag siyang hindi nakatulog matapos niya makumpirma na wala na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Buong gabi niyang hinintay ang pagbabalik nito at talagang nag-aalala siya. Hindi kasi to pwede magpakasiguro. Hindi namin kilala mga taong galit rito. Natatakot siya na baka may mangyaring masama kay Lorenzo. Kaya naman panay ang dasal niya na sana'y patnubayan to ng langit kung nasaan man tong lupalop ngayon. Kinabukasan, ay halos hindi rin siya makakain dahil hindi pa rin bumabalik si Lorenzo. Hindi na niya nabilang kung ilang beses niya tong sinubukang tawagan. Ngunit bigo siyang makakuha ng impormasyon. Nakahinga lang siya ng maayos, nang bandang katanghalian ay nakita niyang umuwi na si Lorenzo lula ng sasakyan nito. Tinanong ko to kung saan nanggaling at sinong kasama nito. At ang sinagot niya lang sa akin, iniyaya to ng isang kaibigan na mag-inuman. At pagkatapos noon ay nagmadali nang pumasok si Lorenzo. Naiwan siyang nakatayo sa labas. Napahawak si Elizabeth sa dibdib. Yung parang, yun na yun? Nakipag-inuman lang pala to? Samantalang siya'y alalang-alala rito? Napangiti na lang siya na mapait sa hangin. Nasaktan siya at bilang asawa'y may karapatan siyang malaman kung saan ang mga lakad ni Lorenzo. Pero dahil nagsorry naman to, ay hindi niya makuhang magalit. Iniintindi na lang niya na hindi lang sa kanya iikot ang mundo nito. Ngayong nakapasok na si Lorenzo sa opisina, ay naiwan na siyang mag-isa sa kwarto. Nalulumbay habang nakatingin lang sa orasan, nag-iintay na mag-alas 5 para mag-uwian na sila sa opisina. Dahil nakakabagot dito sa mansyon, ay naisipan niyang makihalubilo sa mga katulong dito
Naisip niya magpatulong sa mga ito at balak niyang ipagluto ng masarap na hapunan ng kanyang asawa. Nilagang baka ang napili niyang lutuin namin. Tinulungan siya ng mga kasambahay dito sa mansyon na maggayat ng gulay at maggayat ng karne. Habang ginagawa namin ito, ay kinuha na rin niya ang pagkakataon na ito para magtanong sa mga maids tungkol kay Lorenzo. Kung anong paborito nitong ulam, ano ang bawal rito, at kung ano ito noong wala pa siya sa buhay ng asawa. Naku ma'am, walang paboritong pagkain kay sir. Lahat masarap sa kanya. Depende sa mood niya. May time na magana tong kumain, at may time naman na wala tong gana. Wala rin kaming alam tungkol sa bawal sa kanyang pagkain. Tahimik na tao lang kasi si sir at madalang lang kaming kausapin. Wika ng isang kasambahay na siyang naggagayat ng karneng baka. Tungkol naman sa mga ex niya. Ilan ang ex nito bago ako dumating sa buhay niya? Pag-iiba niya ng tanong. Dito ko napansin na bigla silang nagkatingin ng tatlo. Siguro po ay si sir na lang po ang tanungin niyo? Sagot naman ng isa. Uy, gusto ko lang naman malaman. Wala naman na sa akin yon. Ako nang pinakasalan, di ba? Maging siya ay nabigla. Bakit niya nga ba tinatanong yon? Ngumiti na lang siya at nirespeto na hindi nila kayang sagutin ang nasabing tanong niya nang biglang dumating si Lorenzo. Kaagad siyang napatayo. Ang aga mo. Parang hindi nito napansin ang presensya niya dahil dire-diretso itong pumanhik sa hagdan na tila nagmamadali. Kaagad niya tong sinundan sa kwarto namin at hindi pa man din siya lubusang nakakapasok na marinig niyang may kausap to sa kabilang linya. Kakauwi ko lang. No, wag na. Ako na lang ang pupunta. Give me 30 minutes. Saad ni Lorenzo sa kausap sa kabilang linya. Kaagad nitong pinutol ang tawag na makita siya sa may pintuan. What? Kanina ka pa dyan? Dito lang niya ako nilapitan para batiin. So I guess hindi na ako napansin kanina. Sino yung kausap mo? At saan ka pupunta? Pag-uusisa niya rito. Yun ba? Wala yun? Kaibigan lang. Niyayaya kong uminom. Mga kaibigan din sila ni Daddy. Mga pulis sila. So, pupunta ka? Aniya rito. Papayagan mo ba ako? Ikaw, kung gusto mo pumunta, bakit di kita papayagan? Siyempre, may asawa na akong tao at kailangan kong respetong desisyon mo. Kapag sinabi mong wag akong pumunta, hindi ako pupunta, Elizabeth. Okay lang, pumunta ka. Basta uuwi ka rin ha? Opo. Isang matamis na halik ang iginawad nito sa akin bago to nagtungo sa banyo para maligo. Siya naman ay muling bumalik sa baba para umpisahan na magluto na makakain man lang si Lorenzo bago umalis. Inumpisahan na niyang ilaga ang karne ng baka at isa-isang ilagay ang mga sangkap nang biglang magsalita mula sa kanyang likuran si Lorenzo. Aalis na ako, asawa ko. Anito sa kanya. Ha? Kumain ka muna kaya? Hindi na. Mamaya na lang pag-uwi ko. Isang goodbye kiss lang ang ginawa nito sa kanya at nagbandali na tong lumabas. Para tuloy siyang nawala ng gana magluto. Sayang lang ang effort niya. Gusto sana niyang sabay sila maghapunan, kaya lang ay nawalan na siya ng gana. Still, tinapos pa rin niya ang pagluluto. Pagkaluto, ay pumanhik na siya sa kwarto para maligo. Pagkatapos niya maligo ay nakatanggap siya ng isang text mula kay Kim na dati niyang katrabaho at best friend niya rin. Bes, ang tita Elsa mo may sakit siya. Puntahan mo siya ngayon sa bahay niya. Kakauwi lang niya galing ospital at ang sabi ng mga doktor wala nang lunas ang sakit niya. Bes, baka hindi mo naabutan ng tita mo. Umuwi ka na muna at isang tabi mo muna ang hindi niyo pagkakaunawaan. Text ni Kim sa kanya. Agad siyang napahawak sa dibdib. Si tita? Bigla din siyang napaluha. Hindi niya inaasahan na magkakaganito. Hindi siya handa sa ganitong balita. Hindi sila okay ni tita dahil pinili niyang pilitin ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Pero hindi niya kasi inaasahan na ganito. Si titang tumatayong pangalawa niyang magulang at napakasakit sa kanya na mabalitaan na ganito.
Agad-agad nagbihis si Elizabeth at bumaba. Nagmamadali siyang nagpaalam sa mga katulong at nakisuyo sa driver na ihatid siya sa flower shop kung saan naroon din ang bahay ni Tita Elsa. Habang nasa daan, ay sinubukan niyang tawagan si Lorenzo upang ipaalam na pupunta siya sa bahay ni Tita Elsa. Kaya lang hindi niya to makontak. Nakarating naman agad siya sa bahay ni Tita Elsa kung saan din siya namalagi ng nasa 5 taon. Pagdating niya doon, ay nadatnan niya si Kim na siyang pinapakain ng Tita Elsa. Totoo nga ang balita, malubaha ang lagay ni Tita at halatang may malala itong sakit. Kitang-kita niya sa itsura nito na malaki nang ibinagsak ng katawan nito. Wala na siyang sinayang na oras at dali-dali niya tong nilapitan para yakapin. Tita, andito na po ako. Patawarin niyo po ako. Tita, magpagaling po kayo. Halos mahilam siya sa sariling luha. Bahagya itong sumilay ng ngiti nang makita siya. Elizabeth, iha, bumalik ka. Opo, nandito na po ako. Namiss kita, iha. Akala ko papano na lang ako nang hindi kita nakikita. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Tita Elsa. Hindi po kayo mawawala. Ako po mag-aalaga sa inyo. Babawi po ako sa inyo. Talaga? Salamat kung ganun. Ayokong pumanaw na mag-isa, Elizabeth. Gusto ko, kapag pumanaw ako, andito ka sa tabi ko. Elizabeth, kapag nawala ako, tatagan mo ang loob mo. Ingatan mo lagi ang puso mo. Ang asawa mo, hindi ko siya gusto para sa'yo. Hanggang kaya mong umalis sa poder niya, umalis ka. Hanggang sa pagkaratay, ay nanatili pa rin galit si Tita kay Lorenzo. Hindi na lang yun pinansin. Alam niyang mahal siya ni Lorenzo at kahit hindi lang to nakikita ni Tita. Kinuha niya kay Kim ang mangkok na may lamang kanin na sinabawan at siya na mismo ang nagpakain sa matanda. Tita, magpalakas ka ha. Ubusin mo to. Nakita niyang pinili talaga ni Tita na ubusin ang pagkain. Gusto talaga nitong gumaling. Nahihirapan man akong makita siyang ganito, pero kahit papaano'y masaya akong makabawi kay Tita. Elizabeth, ikaw na muna magbantay kay Tita. Ilang araw na rin kasi akong puyat. Matutulog muna ako. Sige, ako nang bahala. Aniya sa kaibigan. Natulog muna si Kim sa dating kwarto niya at siya naman ang pumalit sa kanyang magbantay. Habang natutulog ang matanda, ay sinamantala ni Elizabeth ang pagkakataon para i-text ang kanyang asawa na dito na muna siya magpapalipas ng gabi. Sa tipid na text niya dito niya rin pinaliwanag ang lagay ngayon ng kanyang ina-inahan. Siguro naman ay maintindihan to ni Lorenzo. Magkasama ngayon si Lorenzo at Cassandra at katatapos lang na may gawin sa kama. Kasalukuyang naninigarilyo ang lalaki habang sa kanyang gilid ay hindi nananawang humagpo si Cassandra. Maya-maya ay napatingin siya sa orasan. Iniisip ang asawang si Elizabeth. 11:00 na kasi ng gabi at tiyak niyang hinahanap na siya nito. Sa pagbukas niya ng kanyang cellphone ay dito niya nakita ang sunod-sunod nitong mensahe. Umuwi muna ako sa amin. Pasensya ka na kung hindi na kita naintay. Emergency kasi. At baka hindi ko na maabutan na buhay yung tita ko. Malubaha ang lagay niya ngayon at kailangan ko siyang samahan at alagaan. Dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Paalam ni Elizabeth. Sa gilid ni Lorenzo ay pasintiring binabasa ni Cassandra ang text ni Elizabeth. As if naman na concern ka kung saan siya magpupunta? Anito sa kanya sabay irap. Ang alam ni Cassandra ay walang anumang ibang namamagitan sa dalawa kaya naiinis siya kay Elizabeth. Kung makaarte, akala mo naman mahal ni Lorenzo? So paano yan? E dito ka na sa akin magpapalipas ng gabi? Napabugal lang ng hangin si Lorenzo. Tinapon ang sagarilyo sa ashtray at tumayo. Uuwi pa rin ako. Aniya rito. At bakit? Wala namang mag-aantay sa'yo sa mansyon. Dito ka na lang. Hinila siya ni Cassandra at pinaupo.
Sabay siya nitong itinulak pahiga at saka inababawan. Dito ka lang. You want more? Yes, I want more. Ipinikit ni Lorenzo ang kanyang mata. Pinipilit na enjoyin ang ginagawa sa kanya ni Cassandra. Kaya lang ay si Elizabeth ang naiisip niya. Gusto niya tong puntahan at sunduin. Ayaw niya may makakahalubilo na ibang tao si Elizabeth, kahit pa sa mga taong malapit dito. Selfish siya, at mas nagagalit pa siya ngayon dahil sa pagpunta doon ng asawa. Hindi pwede. Bukas na bukas iuuwi kita. Sa isip-isip niya sa planong pagsundo kay Elizabeth. Elizabeth POV. Sa totoo lang, sobrang bigat ng kalooban niya na makita si Tita Elsa na ganito. Ang laki ng pagsisisi niya at nakalimutan ko to nung ako'y mag-asawa. Naiiyak siya sa katotohanan na kahit anong gawin niyang pagbawi rito, ay katapusan pa rin ang patutunguhan nito. Buong gabi ko siyang binantayan at sigurado na maaalagaan ko tong mabuti. Siguro, mga nasa 3 oras lang ang naitulog ko. Kahit nakaunti lang ang tulog, ay sinikap ko pa rin na bumangon ng maaga para may paghanda sila ni Kim ng almusal. Si Kim na ang pumalit sa kanya at ito na ngayon ang kasama sa bahay ni Tita Elsa. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat niya rito. Isang simpleng almusal lang ang handa niya para sa aming 3 at sa may bakuran niya na piling mag-almusal. Matapos niyang maihanda ang lamesa at mga upuan, ay sunod naman niyang inilagay rito ang pandesal, palaman at kape, para kay Tita naman ay gatas. Lula ng kanyang wheelchair na si Kim ang nagtutulak ay binati siya ni Tita na magandang ngiti para sa bagong umaga na kasama namin siya. Sakto, nakahayi na. Di ka na po kayo? Wika ko sa kanilang dalawa. Namiss ko to, Elizabeth. Namiss ko mag-almusal na kasabay ka. Biglang naging emosyon ngayon ang Tita Elsa. Nagkatinginan kami ni Kim at sabay naming nilapitan ng tita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tita, simula ngayon, palagi mo na ako makakasabay sa almusal, tanghalian at hapunan. Pangako yan. Pero paano ang asawa mo? Seryosong tanong nito. Isang bugtong hininga muna ang kanyang ginawa bago niya to sagutin. Mabait po si Lorenzo. Maiintindihan niya po ang sitwasyon. Sabay isang pilit na ngiti ang ginawa niya. Sa totoo lang, ay ayoko nang pinag-uusapan namin ng asawa ko. Alam kong hanggang ngayon ayaw pa rin sa kanya ni Tita. At ayoko naman na sumama ang loob nito dahil hindi ko gagawin ang gusto niyang mangyari. Nihiwalayan ko si Lorenzo. Talagang kailangan ko lang mag-adjust sa sitwasyon. Mabuti rin na iniba na ni Kim ang usapan kung saan iniyaya na niya ang tita na kumain. Masaya naming pinagsaluhan ang simpleng pagkain sa hapagkainan. Napuno ito ng tawanan at puro kwentuhan. Hanggang lahat kaming 3 ay biglang natigilan na may biglang humintong sasakyan at bumungad si Lorenzo. Wala sa sariling napatayo ako. Napakagwapo niya talaga at napaka-formal ng pagkakatayo. Kahit asawa ko na to, hindi ko pa rin maiwasan na hindi kiligin, lalo pat ganito to makatingin sa akin. Dire-diretso tong naglakad patungo sa lugar na kinaroroonan namin. Naisip ko ang sasabihin ni Tita, ngunit nabigla na lang ako nang hilahin ni Lorenzo ang braso ko at hinila ko palabas. Hindi man lang to nagbigay galang kay Tita. At naiintindihan ko naman yon. Bakit? May problema ba? Anong bakit? Pumasok ka sa loob ng kotse. May pag-uusapan tayo. Binuksan nito ang pintuan ng kotse at pinilit akong pinasakay. Sunod naman ay ito ang sumakay. Lorenzo, hindi pa ako uuwi. Aalagaan ko pa si Tita. Wika ko sa kanya. Naipaliwanag ko naman na sa kanya ang sitwasyon at expect ko na maiintindihan nito. And what about me? He slammed his steering wheel and looked back. Elizabeth, I understand that she is like your second parent and she needs you. But what about me? Can you be here in the morning but be with me at night? His voice sounds irritated. Sorry.
Ayoko kasing mawala si tita nang wala ako sa tabi niya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at mahal ko rin siya. Sarili kong kagustuhan na alagaan siya sa mga natitira pa nitong araw. Huwag ka na magalit. Babawi ako sa'yo. Well, you should. Asawa mo ako at may responsibilidad ka sa akin. Hindi naman sa ayaw ko na nandito ka. Ang akin lang isusunduin kita mamayang gabi. Dahil ako naman na may kailangan sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ramdam ko na pinipilit lang ni Lorenzo na kontrolin ang boses nito. But anyway, nakakakilig sa part ko yung hinihimutok ng butchi nito. Ang sabi niya ay gusto niya ako makapiling ngayong gabi. Sige, naiintindihan ko. Mamaya sa mansyon ako matutulog. Babawi ako sa'yo. He knows what I mean. Up until now, ay napakaseryoso pa rin ito. Nakatingin to sa daan at maya-maya pa'y muli niya akong binalingan at hinawakan sa batok. I miss you. Namiss ko ang halik mo. I miss all about you. Hindi na ata ako sanay nang wala ka sa tabi ko. Para ako mababaliw. I love you, Elizabeth. Siniil niya ako ng halik sa loob ng kotse nito. Tinted naman ang sasakyan, kaya kahit may dumadaan ay hindi nila nakikita kung ano milagro nangyayari sa loob. Sa ilang sandaling paghahalikan, natagpuan ni Elizabeth na wala nang pang itaas niya. Ngayon ipinupunteriya naman ni Lorenzo ang balikat niya at naglalakbay na mga kamay nito. He didn't took me there. Sadyang para lang tumbata na kailangan ng gatas ng kanyang ina. Pampagana raw nito bago pumasok sa opisina. You're really different. I'll pick you up later, okay? You're with me tonight. I love you. I love you too. Madali lang hilutin ng init ang dugo ng asawa niya. Mabait talaga ito at hindi issue rito ang pagbabantay niya kay Tita Elsa. Sadyang mahal lang niya ako at ayaw nito mawalay sa akin. Bago siya pababain ay humirit pa to ng isang halik muli sa kanya at pagkatapos ay pinahururutan ng mabilis ang sasakyan. Bumalik na si Elizabeth sa bakuran kung nasaan sila Tita Elsa at Kim. Kumakain pa rin ang mga ito ng datnan niya. Siyempre, inaasahan niya na magtatanong si Tita Elsa tungkol sa napag-usapan nila ngayon ni Lorenzo. Galit bang asawa mo? Bakit ang tagal niyo sa loob ng kotse? Inawi ka ba niya dahil sa akin? Hindi po, tita. Hindi po ganun ang asawa ko. Sabi ko naman sa inyo mabait yun. Na-miss niya lang daw ako kaya siya dumaan. Nga po pala, susunduin niya raw po ako mamaya kaya hindi muna po ako magpapalipas ng gabi dito. Paalam niya dito. Sinikap ni Lorenzo na makadaan kay Elizabeth dahil hindi siya mapakali na malayo to sa kanya. Kahit pa binigay na ni Cassandra ang all-out performance nito para pasayahin siya, still, ay si Elizabeth pa rin ang hinahanap-hanap niya dahil napamahal na siya rito. Lorenzo's action towards to Cassandra is just she is taking her for granted. Hindi niya to mabitawan dahil naaawa siya rito. At sa mga kilos si Cassandra, ay halatang hindi rin siya nito pakakawalan. At ngayon na komplikado na ang sitwasyon, hindi niya alam kung paano to susolusyonan ngayong hindi niya kayang tiisin din si Cassandra. Cassandra POV. Lorenzo is mine. I will be forever thankful to God because He gave me another life, a second chance to life. I'm extending time to be with my love Lorenzo. Masaya ako at magkasama na kami ulit. For 3 years, ito lang ang taong nariyan para sa akin. Ipinaramdam niya na hindi ako nag-iisa sa mundo, na palagi siyang nariyan para sa akin. Sinagot niya ang lahat ng pangangailangan ko bilang isang tao. Mula financial hanggang physical kong pangangailangan. Siya ang lahat sa akin kaya pinilit ko magpagaling. About our situations right now, hindi ito madali para sa akin. He's married now, at ako yung lumalabas na kabit. But I didn't bother me. Dahil hindi kalaban ang tingin ko kay Elizabeth. In fact, naawa pa nga ako rito dahil ginawa lang tong kasangkapan ni Lorenzo para makuha ang mana at pinangga para protektahan ako. It's just, nasasabi kong mahirap ang sitwasyon namin dahil hindi kami lantad.
Lihim ang mga nagiging pagkikita namin, which is unfair for me. Ilang buwan pang hihintayin at titiisin ko. I have to. Mahal ko siya at nakahanda kong tiisin lahat. Samantala, nagising ako nang wala na si Lorenzo sa tabi ko. I'm still in sore for what we did yesterday at hindi pa ako makaget over sa sarap na pinaranas nito sa akin sa kama. Dahil ako nila mag-isa dito sa apartment, ay tumayo na ako at nagtungo sa banyo. Bago ko basain ang aking katawan, ay muli ko munang pinasadahan ng tingin ng aking full body size mirror dito sa banyo. May ilang bakas akong nakita na si Lorenzo ang siyang may gawa. Hindi ko to masisisi na hindi ako panggigilan. Dahil talaga namang kaakit-akit ako sa paningin nito. The way he touched me, ramdam ko kung paano niya ako iningatan. Mga nasa 15 minuto ang itinagal ko sa pagliligo sa banyo bago lumabas para magbihis. As per the governor's son girlfriend, hindi ko na kailangan magtrabaho dahil si Lorenzo ang may sagot ng lahat ng pangangailangan ko. Kaya naman ang naisip kong gawin, ngayong nasa opisina ito ay magtungo sa mall at mamili ng mga damit at mga pangangailangan ko bilang babae. Kagaya ng pabango at makeup at mga nakakaakit na pantulog. Gamit ang sasakyan na binigay din sa akin ni Lorenzo, ay nagtungo ako sa mall at ang unang ginawa ay magpaspa, massage, manicure, pedicure, eyelash at kung ano-ano pa. Matagal-tagal din bago to na ulit. Sobrang nakaka-relax sa pakiramdam. Halos 5 oras atang ginugol ko sa spa na yun bago ko nakapamili ng mga gamit sa department store. Gamit ko rin ang Mastercard ni Lorenzo, kaya naman afford kong bilhin ng lahat na magugustuhan ko. Hindi ako magkadamayaw sa kakapili dahil lahat ay gusto ko, lalo na sa nighty section. Ewan, hindi naman ako ganito kahilig noon, pero ngayon ay puro pa sexy nang pumapasok sa isipan ko. Si Lorenzo naman kasi, masyadong ginagalingan. Hanggang sa nalibang na ako masyado at hindi ko na namalayan ng oras. Oras na para umuwi dahil pabalik na rin si Lorenzo at kailangan ay presentable na ako pagdating nito sa bahay. Papaandarin ko na sana ang makina nang bigla kong naisipan na mag-take out na lang ng pagkain para initin na lang namin mamaya sa microwave. Muli akong bumaba ng sasakyan para bumili hanggang lalo akong nalit ng uwi. Hindi bale, kahit anong itsura ko naman ang datnan nito, hindi pa rin magbabagong pagtingin nito sa akin. Ako pa rin ang pinakamaganda sa paningin niya. Sa isip-isip ko habang umaandar ng aking sasakyan pa uwi, hindi pa rin nauubos ang kilig ko sa katawan. Hays, ang swerte ko. Habang tinatahak ang daan pa uwi, isang pamilyar na sasakyan ng aking natanaw na huminto sa direksyong daraanan ko. Kaagad akong napatingin sa oras dahil imposible naman kay Lorenzo ang sasakyan na yon. Siya ba yun? Anong ginagawa niya rito? Wika ko sa hangin. Saglit kong hininto ang sasakyan sa sandaling makalagpas ako ng bahagya. Pababa na sana ako ng kotse nang bigla kong natigilan matapos makumpirma na si Lorenzo nga ang sakay ng nasabing itim na kotse. Nakasuot pa ito ng damit pang opisina. Pagtingin ko rin sa lugar na tinitingnan nito, ay dito ko na nakita ang isang karatula ng flower shop. Agad tuloy akong kinilig. Mukhang nag-abala pa siyang sorpresahin ako. Hindi na ako bumaba dahil ayokong basagin ang trip niya na isopresa ako. Nag-decide na lang akong umalis. Pero bago yon, ay muli ko siyang nilingon. Nakatayo pa rin to sa gilid ng sasakyan nito. Maya-maya pa, ay nagulat na lang ako matapos na may isang babaeng lumapit rito at yumakap. Agad akong nakaramdam ng selos na makita kong naghahalikan sila sa labi. Lorenzo. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may kung anong punyal na itinusok sa puso ko. Malayo lang ako ng bahagya sa kanilang kinatatayuan, pero kitang-kita ko kung paano siya tingnan ni Lorenzo. Wala akong ibang naiisip na babaeng pwedeng katagpuin ng nobyo ko ngayon, maliban sa kanyang asawa na si Elizabeth. Kung ganon, siya si Elizabeth? Siya ang babaeng pinakasalan ni Lorenzo? Kung ganon,
Bakit sobrang sweet ata nila? Akala ko ba kasal lang sila sa papel? Tuluyan na akong nawalang nagawa na makasakay ng mga ito pareho sa sasakyan. Si Lorenzo pa mismo ang nagbukas ng pintuan para kay Elizabeth. Wala sa sariling pumatak ang mga luha ko habang pinagmamasdan sila palayo. Bakit parang ang sakit? Although may tiwala naman ako kay Lorenzo at naniniwala ako na ako lang at wala lang yang si Elizabeth na yan. Still nasasaktan pa rin ako. Gusto ko ako lang ang tinitingnan ni Lorenzo. Gusto ko sa akin ka lang, sweet. Gusto ko sa akin ka lang. Pero bakit ako yung kailangan magtiis? Oo, para sa pera kaya kailangan itong gawin ang mga bagay na to. Kailangan itong pakisamahan si Elizabeth hanggang hindi pa nito nakukuha ang mana. Pero parang hindi ata sapat ang pagtitiis at paghihintay lang. Hindi ko naman in-expect na maganda at sexy palang Elizabeth na yan. At mas bata di hamak sa akin. Hindi pwedeng wala akong gawin. Lorenzo is mine. Kaya kailangan kong bantayan to ng maigi. Mahirap na. Imbis na magmukmok at magtamang hinala tungkol sa kanyang nakita, ay minabuti kong sundan na lang ang dalawa. Sinundan ko ang kotse na minamaneho ni Lorenzo hanggang sa masundan ko sila sa mansyon ng mga Villacorta. Agad na bumukas ang gate para sa kanila at sumarado naman noong ako na. Dahil ang dating sa akin ay para pa ako yung hindi kilala dito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na bumusina ng sunod-sunod. Sa haba ng ginawa kong busina, ay imposibleng hindi ko matawag ng pansin ang lahat ng tauhan na nasa labas. Nakita ko pang pinagbuksan ni Lorenzo ang babaeng yon ng pinto. Pero saglit na natigilan dahil nga sa natawag ko ang atensyon nilang lahat. Napatingin ito sa gate, kaya kinuha ko ng pagkakataon na yon para bumaba. Sa pagbaba ko, ay agad na nagtama ang mga mata namin ni Lorenzo. Para may mapatunayan sa sarili ko, ay inintay ko lang na mamukaan niya ako at saka ako bumalik sa sasakyan. Agad ko itong minaniobra at saka pinaandar ng mabilis. Ngayon ko mapapatunayan kung may dapat ba akong pagsalosan. Susunod ka o mapipilitan akong bawiin ka?